Alright, Mabsat, nandito ulit tayo kay Attorney Enzo Recto. Dalawin natin siya saglit, Mabsat, no? Naku po, ito. Sino ba? Kuha natin dito. Ako, marami to Rin ba ditong unahin natin? 36 minutes, 12 minutes. Diyos ko po, Rudy. So ano ba? Ex-deep, wag mo na yan. Pinaparesign na. Okay, tapos na tayo ng main topic natin. Sobra na si Cayetano, di na dumadalo. Okay, nagsiko na to. Last minute na legal strategy sa company. Sino to? Company Jinggoy, di umubra. Bakit? Alamin natin. Last. Help start your lifestyle change. Huling bala. With Golden Fiesta Di umubra. Canola Oil. I'm oil. Huling bala ni Jinggoy, hindi umubra. Diyos ko po, bakit, attorney? Na natin, ano ba nangyari? Oo nga. Alright, pasok, attorney. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, hindi pinagbigyan ng korte, ang malinaw dito, hindi pinagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan ang motions ng mga abogado ni Jinggoy. Agoy, Actually, nung last week, nag-file ka agad nung Friday. Paglabas ng warrant of arrest ng second division, yung mga abogado ni Jinggoy kaagad-agad nag-file sila ng motion. Ito, Estrada Camp moves to block plunder arrest warrant. 6th dismissal. Ito sana yung ito yung remedy o remedyo na ginamit ng kanyang mga abogado. Last week, naglabas ng arrest warrant ang second division para sa graft. Bailable yon. So nagpiyansa sila, 90,000. Kaya hindi nakulong si Jinggoy. Pero alam na nila na may lalabas na arrest warrant sa plunder. Ito yung mas mabigat kasi non-bailable. Ang ginawa ng mga abogado ni Jinggoy, trinay nilang i-block yung plunder arrest warrant. Gusto nilang ipadismiss yun kasi na-deny daw sila ng due process. Final nila yan noong nakaraang Biyernes. Yan yung move nila nung Biyernes . Yan yung pinagmamalaki ng abogado ni Jinggoy. Sabi ng abogado ni Jinggoy, huwag muna kayong mag-isip na maaaresto na ang kliyente ko. Mayroon pa kaming motion. May bala pa. Sa tingin namin, igagrant ito ng korte ng Sandigan Bayan. Kaso, kasi may merit naman daw ang kanilang argumento. Ano ba yung kanilang ground? Ang ground nila, due process daw. Hindi daw binigyan ng due process si Jinggoy. Kaya, bakit hindi daw binigyan ng due process? Hindi daw nila alam na may kaso na si Jinggoy. Agoy. Hindi daw nila alam na na mayroon na pala itong mayroon ng resolution ang DOJ na kasuhan siya. Hindi daw nila alam 'yon. Hindi rin daw nila alam na mayroon na ring resolution ng ombudsman. Kaya deny daw yung kanilang due process. Kaya nag-file sila ng motion sa korte na i-dismiss yung mga kaso laban kay Jinggoy. Katapos, wag mag-issue ng arrest warrant. Ipinail nila yan last Friday. Ito pa nga yung sabi ni Jinggoy, hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi pagtindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at maiparinig ang aking panig sa tamang paraan. June 1 yan. Kinuha yung maiksing statement niya na yan dito sa mas mahaba niyang statement. Statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on his pleadings before the Sandigan Bayan. Binalita kanina ni Jinggoy sa kanyang statement na mayroon pa silang nakapending na motion. Ang tawag nila dun sa motion nila, Urgent Omnibus Motion ad Cutilam. Ang hinihiling nila, yung information na final ng ombudsman sa Sandigan Bayan ay i-quash, i-dismiss, ibalik daw uli sa DOJ at sa ombudsman, magsagawa daw uli ng preliminary investigation. Yun ang hakbang na ginawa ng mga abogado ni Jinggoy. Kasi pinipilit nilang mapigilan yung paglalabas ng arrest warrant sa plunder. Ito yung hinihintay nila na sabi nila, hindi pa daw pwedeng maglabas ng arrest warrant kasi daw hindi pa nare-resolve itong motion nila. Hinihintay pa daw nilang ma-resolve itong motion nila na ito. Kaya lang biglang naglabas na ang Sandigan Bayan. Actually, naglabas ng resolution ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, may probable cause.
may probable cause para sa kasong plunder. Nabasa ko yung resolution eh. Maiksi lang. Ibig sabihin, yung mga argumento ng abogado ni Jinggoy na walang due process, wala, hindi na pinakinggan yun. O nga naman, paano naman masasabi ng kampo ni Jinggoy na walang due process? Ang haba-haba na ng binigay sa kanila Sobra-sobra na na, proseso, attorney. di ba, Sobra-sobra mga na. kabunyog? Sa totoo lang, ang haba-haba na ng binigay sa kanilang proseso. Ha? Kailan ba sila sinimulang imbestigahan? Ha? Nung mga banda pa lang na August 2025, lumabas na ang pangalan ni Jinggoy at sa kanibunuan sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Pagkatapos niyan, doon sa investigation ng ICI, ganun din ang lumabas. Pagkatapos niyan, yung preliminary investigation ng DOJ, nag-submit na sila doon ng counter affidavits nila. Ang findings pa rin ng DOJ, talagang mayroong probable cause eh. Tapos pagdating sa ombudsman, review na naman ng ombudsman. Ang findings din ng ombudsman, talagang may reasonable certainty of conviction at prima facie evidence. So talagang napakahaba na ng prosesong pinagdaanan. Halos 1 year na eh. Actually, noon pa nga nakaraang taon, sabi na ni Ombudsman Buying, makukulong na ang mga big fish. Ang tinutukoy sila Jinggoy na yan nung Pasko. Hindi naman nangyari yun eh. Kaya nga frustrated ang taong bayan. Tapos pagpasok ng 2026, wala rin, hindi pa rin naaresto sila. Hindi pa rin naaresto, nakasuhan. At tapos sabi na ni Buying, kakasuhan namin mga bandang April, hindi na naman nangyari April, ngayong May na. Kaya sa totoo lang, hindi ito minadali. Hindi totoo na walang due process. Ang haba-haba na, mga kabunyog, di ba? More thunder hits you like the ninth wave with long-awaited new vehicles and graphic. Again, sa mga bagong pasok, mga absat na, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Nagtatanong po kayo bakit hinihingi ni Jinggoy na i-dismiss? Kasi hindi daw siya nabigyan ng due process. Kasi minadali daw ang kaso niya. Hindi daw nila alam na mayroon ng resolution ang DOJ, hindi daw nila alam na mayroon ng resolution ang ombudsman, at hindi daw nila alam na mayroon ng charges kay Jinggoy. Yun yung Palusot. yun yung sinasabi ng abogado ni Palusot. ni Jinggoy, mga kabunyog. Kaya paano naman, sino namang maniniwala? Sino namang maniniwala na denied ang due process nila? Ang haba-haba ng prosesong pinagdaanan nito. Sa katunayan, ang taong bayan na nga ang nadidismaya. Kasi ano ba talaga? Makakasuhan ba yan sila Jinggoy Estrada? Makakasuhan ba talaga yan sila dating DPWH Undersecretary Manny Bunuan? Ang tagal-tagal. Buti na lang ngayon, nandyan na yan. Kaya yung ombudsman ay yung Sandigan Bayan, hindi na naglabas na ng resolution ng Sandigan Bayan, binasa ko, maiksi lang. Sabi ng Sandigan Bayan sa resolution nito, ngayon lang, kalalabas lang ng resolution ng Sandigan Bayan, binasa ko pa eh. Sabi ng Sandigan Bayan, may probable cause ang kasong ito. So wala na. Ibig sabihin, yung mga motion na yan ng kanyang abogado, wala na yun. Wala na talaga. Ito na yun. Ito na yung final. Mayroon ng arrest warrant at i-implement na ito. Mga kabunyog, mga kabayan. Yung sinasabi nila Cayetano na panggigipit daw ito sa kanila. Yung sinasabi ni Jinggoy na masyado daw minadali. Hindi ito minadali. Minatagal nga. Di ba? Minatagal, hindi minadali. Bunyog! Tsaka talagang hinog na, attorney. Di ba? Pero pasunod na yung isa, attorney. Yung isa pa. Nagdarasal siya, di ba? Yuki Sawaki, Marie Chris Hernandez, shoutout kabsat. No? Yung isa, nagdarasal na. Lord, sana wag lumabas yung aking warrant of arrest kasi mababawasan na naman kami from 11, magiging 10 na talaga. So pag 10, 9 lang ang nasa plenary, yung isa nasa presiding chair. Wala na talagang pag-asa. Diyos ko po, makakabsat. Ay, gravity. Wala na. Tapos ang maliligayang araw. Siya, mag-isa pa tayo kay Attorney Enzo Mabsat, no? Again, sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutang mag-like and subscribe po. Huwag niyong ipagdamot yung like. Ilan na ba yung like natin? Dali nga, bisitahin ko nga. Ang like natin, as of now, 200 plus yung ating viewers. 61 pa lang yung like natin. Ay, baka naman. Gawin nyo ng 100 yung like natin. No? Buwan naman nung gabi.
Baka naman. Like po tayo, mga Mobsat. Wala pong pa dyan. Okay, countdown tayo. Here we go.